Hallelujah. Gising po ba ang lahat? Amen. Meron ba dito inaantok? Ha? Alam niyo po, minsan, di ko alam kung nag-i-intercede kayo para sa akin o natutulog kayo. But, meron po akong warning sa mga inaantok. Huwag po kayo matulog kasi baka dumating yung panahon na tanungin niyo ang Lord, natutulog ba ang Diyos? Kanta yun, di ba? So, wag naman sanang gano'n na parang feeling natin natutulog ang Diyos. Ito po ay related po sa atin pong mensahe sa umagang ito. Pero bago po ang lahat, napakabuti ng Diyos. No? Lahat ng ating tinatamasa ay ibabalik natin lahat ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang sabi ng awitin, glory to the Lord. Wala po ni isa sa atin ni katiting na yabang o katiting na para sa atin, wala po. Lahat po para sa Lord. Can we just raise our hands? Sabi natin, Lord, all the glory belongs to you, O God. Ito po, all the glory, lahat po ng mga tinatamasa natin, lahat po galing lahat sa Lord. Kaya naman, binibigay natin lahat ng kaluwalhatian. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, aming itinataas ang aming mga kamay, O Diyos. Tanda po ng aming paggalang sa inyo, Panginoon, na lahat ng kung anong meron kami, O Diyos, ay nanggagaling lahat sa inyo, Panginoon. Wala kaming para sa amin, kundi lahat ng aming tinatamasa, yung aming buhay, yung aming hininga, lahat, O Diyos, ay galing sa inyo, Panginoon. Kaya naman, ibinibigay namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba, O Diyos. All the glory belongs to your name alone, O God. Wala kaming ibang itinataas, Panginoon, kundi kayo lamang, O Diyos. At nais namin, Panginoon, na sa araw na ito, kayo muli ang maitaas, kayo muli ang maihayag sa aming kalagitnaan, O Diyos. Maranasan namin, Panginoon, na kayo ay Diyos na buhay. Kayo ay Diyos na kumikilos sa aming kalagitnaan. Kayo ang Diyos na nagpapagaling. Kayo ang Diyos na hindi sinungaling nung sinabi niyo, Panginoon, na ipinapadala ko ang aking salita upang kayo ay gumaling. Sabi niyo, Panginoon, I have sent my words and heal your disease. At ang pangalan na ito ay ang pangalan ng Panginoong Jesus. Panginoon, salamat po, Diyos, na sa umagang ito, sa araw na ito, Panginoon, muli naming maranasan ang presensya niyo sa aming kalagitnaan, O God. Because we believe, O God, that you are in this place, O God, and you are continually moving in this place, O Lord. Salamat po, Ama, amin pong wini-welcome ang inyo pong banal na Espiritu, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O Diyos. We don't allow the spirit of laziness, O God. We don't allow the spirit of yung inaantok, Panginoon. Hindi namin inaalaw ang espiritu ng unbelief, O God. We just allow, Lord, the Holy Spirit to move in this place right now, O God. Salamat po, Panginoon. Marami pong salamat. Ang sabi ng iyong mga salita, bawat umaga, panibago ang katapatan niyo, Panginoon. Kaya sa umagang ito, O Diyos, umaasa kami, Panginoon, na gagawa kayo ng bago sa buhay namin, O Diyos. A brand new faithfulness, O God, muli naming maranasan sa araw na ito, Panginoon. Marami pong salamat, Lord. Prepare our hearts to receive your words, O God. Prepare our hearts to receive miracles from you, Lord. Prepare our hearts, Lord, to be disciplined by you, O God, sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, narito kami, Panginoon. Isinusuko namin sa inyo ang aming mga buhay. Ang aming mga oras, Panginoon, ibinibigay namin sa inyo ang lahat. Kaya naman umaasa kami, O Diyos, ayon sa inyong dakilang habag at pagmamahal, Panginoon. Dahil sa inyong sukdulang biyaya, O Diyos. Walang ni isa man sa amin na karapat-dapat sa kabanalan niyo, Panginoon. Subalit dahil sa inyong sukdulang biyaya, O Diyos, sa inyong pagmamahal at habag na hindi mabayaran, na hindi mapantayan, Panginoon, kaya kami naririto. Nakakatayo kami, Panginoon, nakakasigaw kami ng glory to the Lord. Hallelujah. Salamat po, Ama. We bless your name.
We glorify you, we enthrone you, O God. Salamat po. Ito po muli, Panginoon, ang aming sama-samang panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen! Lakasan pa natin, Amen! Hallelujah! Praise the Lord. Kaya po, sabi ko kanina, huwag kayong matulog ha, huwag kayong aantukin. Kasi medyo silent yung atin pong pag-uusapan because the message of God for every one of us is, yan. When God seems silent, kapag ang Diyos daw ay para siyang tahimik. Yan. Pwede ba yon na maging tahimik ang Lord? Ha? Dumating ba kayo doon sa punto na meron kayong isang, okay, we all face moments na yung mga pakiramdam natin ay parang tahimik ang Diyos sa buhay natin. Nakaranas po kayo ng ganon? Okay, so iano ko sa inyo ha. Yun bang mga pagkakataon na parang hindi ka sure, hindi ka sigurado kung talaga bang may Diyos? Talaga bang mahal ako ng Diyos? Talaga bang matapat ang Diyos sa buhay? Talaga bang kumikilos ang Diyos sa buhay ko? Bakit parang tahimik? Ito yung mga panahon na parang napakahaba na ng panalangin mo na hindi ka sinasagot. Ito yung mga panahon na meron kang prolonged unanswered prayers. Tahimik naman ang Lord. Hindi niya sinasagot ang mga panalangin ko. Ito yung mga panahon na yung plans mo, your plans does not materialize. Ito yung plano ko po, hindi siya nagmaterialize. Ang ganda ng plano ko po, hindi siya nangyari. Ito yung mga panahon na you have so much frustrations with your family. Napoprostrate ka kasi gusto mo yung mga anak mo ganito, gusto mo yung kaibigan mo, gusto mo yung trabaho mo, gusto mo yung church mo ganito, pero frustrated ka. Ito yung mga panahon na meron kang chronic illness. Anong ibig sabihin ng chronic? Matagal na, pabalik-balik, meron kang ganitong sakit. Ito yung mga panahon na parang stagnant ang faith mo. Yung bang parang, alam mo yung tubig na stagnant? No, yung hindi siya dumadaloy. Ito yung mga panahon na parang nakakaramdam ka ng lukewarmness sa pananampalataya mo. Nakakaramdam ka na parang maligamgam ang iyong pananampalataya. Ito yung mga panahon na pakiramdam mo parang ang layo ng Lord. Parang nandito ako sa Dasmariñas, ang Lord ay nasa Manila. Hindi ako naririnig ng Diyos. Ito yung mga panahon na parang feeling mo lang naman, hindi ka naririnig ng Diyos. Next slide po. Na masasabi mo sa sarili mo na, why is God silent sometimes? Eh nga, di ba sa kanta, yung sa kanta ni Gary V, sabi niya, natutulog ba ang Diyos? Ha? Nagpapahinga din ba ang Lord? Meron pong pagkakataon na ang Diyos ay tahimik. Next slide. Bago po tayo dumako sa mensahe ng Lord, meron po muna akong tanong. Dito muna ako sa mga youth ha, dito sa side na to. What is the last book of old, huwag ka nang sumagot ha. Book of, dito lang sa youth, kasi alam ko mga kagaling na tong, ano na to eh. Okay? What is the last book of Old Testament? Last book ng Old Testament. Yung makasagot, 2 prito mamaya ang ulam nyo. Kasi tig-isang prito lang eh. Ha? Malakay. Sinong sumagot? Si Lane eh. Okay, Malakay ang huling aklat ng Old Testament. Alam nyo ba, then, after ng Malakay, ano na? Matthew. Pero, hindi siya Old Testament, okay? Nagtapos ang Old Testament sa Malakay, nag-start ang New Testament sa Matthew. But, ito sasabihin ko sa inyo, 400 years bago naganap, bago na isulat ang Matthew. Bakit? Bakit merong tinatawag sa Bible na 400 years of silence? Merong tinatawag na 400 years of waiting. Meron bang makakasagot sa akin? Ito yung tinatawag na silent years.
ito yung magmula sa huling pahayag doon sa Malakay, merong 400 years na walang salita ang Diyos para sa mga taga-Israel. Hindi sila kinakaugnay ng Diyos. Walang mga prophetic words galing sa Diyos. 400 years? Biruin mo kung hindi mo kausapin yung kaibigan mo, asawa mo, o ka-church mo, hindi kayo nag-uusap ng isang linggo. Okay lang yon, di ba? Isang buwan, okay lang. Isang taon na hindi kayo nag-uusap, hindi na okay yon. Pero dito, 400 years, hindi sila kinakaugnay ng Diyos. Bakit kaya tahimik ang Diyos sa kanila? At nung inaral ko, bakit Lord? Bakit ka nananahimik, Panginoon? Bakit kailangang maghintay sila ng 400 years? Kasi po, ang 400 years, ito din po yung 400 years na naging alipin ang Israel sa bansa ng Egypt. And after 400 years, saka sila pinalaya. Pero sa ibang pag-aaral po, ay ito daw ang 400 in a Hebrew letter, tav. Tav daw siya. Ang ibig pong sabihin, it is a sign of the cross or of the covenant. Kailangan mo nang dumating yung covenant, yung cross. At sino po ba yung cross? Jesus, okay. So after 400 years, nangusap uli ang Diyos sa mga taga-Israel. At pwede ko po bang malaman kung alam nyo kung sino yung kinausap ng Diyos? After 400 years, nagparamdam siya sa mga taga-Israel. Sa Old Testament yon. Okay. Una niyang, muli siyang nakipag-ugnay sa mga tao. Makikita po natin yan sa Luke chapter 1, verse 11 to 20, kay Zachariah. Kilala niyo si Zechariah? Siya yung tatay ni John the Baptist. Sabi ng isang angel, ang anak mo, si Elizabeth, magbubuntis at ang ipangalan mo ay John. Namangha siya. Hindi siya kaagad naniwala. Kaya, nung hindi siya naniwala, sinara ng angel ang kanyang bibig, hindi siya nakapagsalita hanggang sa ipinanganak si John the Baptist. The second time na nangusap muli ang Diyos after 400 years, doon sa Luke chapter 1 verse 26 to 35, nung ang isang anghel ay kinausap niya si Mary, na ikaw ay magbubuntis. Kilala nyo, alam nyo na yung kwento na yun, di ba? Okay, ito na yung panahon na nangusap muli ang Diyos na meron uling words ang Lord, ang Diyos, meron uli siyang salita, meron uli siyang kinakaugnay, kinakausap niya muli ang mga Israelites. Next slide po. Pero atin pong alalahanin na kahit silent ang Lord for 400 years, hindi po siya absent. No? God's silence is not God's absence. Tandaan po natin na kahit tahimik ang Diyos, hindi po siya absent. Kaya doon po sa kinanta natin kanina, sabi, even when I don't see it, even when I don't feel it, God is working. Amen. Amen. So, sino dito sa inyo na nakaranas na parang tahimik ang Diyos sa buhay ko? Sino po? Nakakaranas na po ba tayo? Nakakaranas tayo. Kasi kung darating ka talaga doon sa punto na parang, Lord, parang hindi na kita abot, Panginoon. Bakit parang hindi mo sinasagot ang aking mga panalangin, Panginoon? Next slide po. So when God is silent, discern the reason for your season. Kapag feeling mo, tahimik na ang Diyos, feeling mo parang hindi ka na kinakaugnay ng Panginoon, i-discern mo, ano bang rason, bakit parang tahimik ang Diyos? Bakit parang hindi ko siya nararamdaman? Bakit parang hindi niya tinutugon ng aking mga panalangin? Bakit parang tamad na akong manalangin? Bakit? Sabi dito, discern the reason. Alamin natin kung ano ang dahilan. And number one reason why God seems silent. Sim lang ha, kaya gumagamit ako dito ng sim kasi hindi naman talaga actually tahimik ang Lord. But dito, why God parang
parang tahimik. Okay? Ganito po yung ibig sabihin ng why God seems silent. Number 1, there is sin in your life. Sa 1 Samuel chapter 28 verse 5 to 7, sabi doon, so Saul inquired of the Lord, but the Lord did not answer him. Si King Saul, nag-pray siya, nag-inquire siya, pero hindi siya tinugon ng Diyos. Bakit? Kasi meron siyang kasalanan. Ano ang kasalanan ni Saul? Nung pinalayas niya si David, kinontra niya si David, kasi nainggit siya kay David. At si David ay sumama doon sa kalaban ni Saul. At nung nakita ni King Saul na itong mga Philistine ay aatakihin na sila, natakot si Saul. Sabi niya, hala, malatatalo na tayo. Sa takot niya, sabi niya, nasa takot niya, alam mo ba kung saan siya pumunta? Naghanap siya ng medium. Alam mo yung medium? Nung kapanahonan, yung mga manghuhula na, actually sa Bible, ang medium dito is yung mga nakikipag-usap sa patay. Ito yung tinatawag na medium. Sige na, punta ka doon, tanungin mo kung ano ang gagawin. So ito yung pinakamalaking kasalanan ni Saul. Kaya hindi siya dinidinig ng Diyos. Nung nakita niya, sobrang takot siya. So sabi niya, punta na lang ako doon. Kasi hindi naman ako dinidinig ng Diyos. Punta na lang ako doon sa isang kumakausap sa patay. Pangalawang kasalanan niya. Imbes na mag-repent siya, dinagdagan niya pa. Ganito po kasi ang tendency natin, na kapag nagkasala na tayo, para hindi siya gaanong mapansin, dagdagan natin ng isa pang maliit na kasalanan. At ang sabi po, palagi namin itong pinag-aralan sa aming prayer meeting, about sa Isaiah 59:2, ang sabi doon, your iniquities, pwedeng paki-flash ng Isaiah 59:2. Sabi doon, your iniquities have been a wall between you and your God. Ang kasalanan daw ay nagiging pader between you and God. Pwede po pala na maglagay ng wall ang Diyos sa atin. Isa pa sa Psalm 66:18, paborito ni Luigi, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. Kapag nag-cherish ako, kapag meron akong inalagaang kasalanan, hindi ako papakinggan ng Diyos. Because God hates sin. Galit talaga ang Diyos sa kasalanan. Kaya tinatago niya yung mukha niya. Alam niyo po ba nung nabayubay si Jesus sa cross? Bakit nasabi ni Jesus that, my God, why have you forsaken me? Bakit niyo ako pinabayaan? Hindi niya tinawag na Ama. Tinawag niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit hindi siya tiningnan ng Diyos? Kasi hindi kayang tingnan ng Diyos ang kasalanan. Inako kasi lahat ni Jesus yung kasalanan, di ba? Inako niya lahat, kaya hindi kayang tingnan ng Diyos ang kanyang anak. Ganun po ang mangyayari kapag meron pong nakatagong kasalanan sa atin, maaring God ay meron pong pader na in between sa'yo at sa Diyos. At masasabi na mo na, parang ang layo ng Diyos. Parang hindi ko siya matagpuan during my prayer time, during my meditation. Kapag ako ay dumalo, parang hindi ko ramdam. Umiiyak na yung song leader na ubos na yung kanyang boses sa kakasigaw. Praise the Lord. Itaas natin ang ating mga kamay, pero ikaw hindi mo naramdaman ang presensya ng Lord. Bakit? Hindi yung worship leader ang may problema. Ang may problema yung puso mo. Maaring meron tayong tinatago na katiting na kasalanan. Kaya kapag dumating ka doon sa punto na parang silent ang Lord, parang di mo naramdaman ang presensya ng Lord, check your heart. Check your heart. Kayo lang ang makakasagot doon. Amen? Masyado kayong seryoso, palakpakan natin. Nakita ko yung mga mukha nyo na ganun.
Lo, parang gano'n ang mukha nyo. Kasi nakikita ko kayo eh. Pero maganda pa rin kayo at pogi pa din. Pangalawa, why God seems silent? Pangalawa po, His perfect timing. Yan. Dito tayo lagi. Kasi lahat tayo nagmamadali lagi sa Lord. Amen? Sabi doon sa Job 42:10, the Lord restored Job's prosperity, the Lord doubled everything that Job has once possessed. Okay. Alam niyo naman po ang kwento ni Job, di ba? No? Na kinuha lahat sa kanya. Pero alam niyo ba, walang kasalanan si Job. Hindi naman kasalanan ang pag-usapan natin dito. Si Job po ay, he was a righteous man. Wala siyang kasalanan, pero bakit siya sinubok? Kasi po, merong diablo na sabi niya, pumunta siya doon sa Diyos, sabi niya, yan si Job. Kaya lang naman niya naglilingkod sa iyo kasi pinagpala mo eh. Subukan mong kunin lahat ang meron siya. Tingnan natin kung maglilingkod pa rin siya sa inyo. Parang ganito, tuwing Sabado, pupunta ang diablo doon sa Diyos. Sabi niya, alam mo, yung mga anak mo, yung mga taga-BICCM, kaya lang naman niya nagsisimba kasi mayaman sila. Amen? Kasi may sasakyan sila. Kasi may sila, masaya sila kasi wala silang sakit. Kaya lang naman sila nagsisimba kasi meron sila lahat. Subukan mo, tanggalin yan kung sisimba pa rin sila, kung dadalo pa rin sila sa gawin. Parang ganun po yung conversation ni Job, ni God at saka ni Satan nung panahon ni Job. At sa buong nangyari kay Job, nawala sa kanya ang lahat, anong ginawa ng kanyang mga kaibigan? Sinuportahan ba siya? Hindi. Sinisi pa siya. Yan. Kaya mag-ingat tayo sa mga kaibigan natin. Sabi, ikaw kasi, ganito, ganyan, ganyan. Sinisi pa siya. At lalo na yung asawa niya. Sabi ng asawa niya, ano ka ba? Sabi niya, punong-puno na ng sugat ang buong mong katawan, magmula ulo hanggang talampakan. I-curse mo na ang Diyos mo at mamatay ka na. Sabi ng asawa niya, galing naman ng asawa niya, no? Imbis na suportahan, sabi niya, mamatay ka na. Ganun po talaga ang sabi sa Bible. Pero ano ang sabi ni Job sa kanya? Maglilingkod lang ba ako dahil mabuti ang Diyos sa akin? Sabi niya, pagkatapos nito, I will come forth as gold. At sabi nga doon sa Job 42:10, the Lord restored Job's prosperity. Hindi lang binalik yung nawala, dinoble pa ng Diyos ang nawala. Amen? Kaya lahat yung nawala sa inyo, ibabalik yun ng Lord. Doble-doble pa. Thank you, Lord, sabihin mo. Lahat ng nawala sa iyo, ibabalik ng Lord, doble yan. Amen? Lahat ng nawala mong oras, baka naman kasi nanghinayang ka sa oras mo na dapat ay nag-overtime ka ngayon. Dapat nagbukas ka ng tindahan mo, sayang din ang kita, pero binigay mo kay Lord, huwag kang mag-alala, ibabalik yan sa'yo ng Lord. Supposed to be, ipinapahinga mo tong araw na ito, hindi maganda ang pakiramdam mo, pero gusto mong katagpuin ang presensya ng Lord, kaya ka pumunta, ibabalik sa'yo ng Lord ang lakas na nawawala sa'yo. At doble pa. Doon po sa Ecclesiastes chapter 3 to 1 to 8, ang sabi doon, there is a time for everything. There is a time for everything. Kaya yung perfect timing, hindi yung timing natin. Timing yun ng Lord. Alam niyo po, kaya feeling natin hindi tayo sinasagot. Kasi tayo, pag nag-pray tayo, may sarili tayong timeline. Kuha niyo po, there is always an appointed time according to God's own timeline. May sariling timeline ng Lord. Hindi ayon sa gusto lang natin na gusto ko, Lord, pagdating ko ng 25 years na ako, may sarili na akong bahay at lupa. Hindi yan ang plano ng Lord. Ay, may plano ng Lord na pagpalain ka, pero yung timeline ng Lord, baka 50 ka na pala, doon ka palang bibigyan ng Lord ng bahay at lupa. Alam niyo po ba yung may-ari ng KFC? Kung anong edad siya yumaman? Hindi ako sure ha. Basta matanda na siya, di ba? 60 years old na siya nung naganap yung kanyang pinakamimitihi.
So wag mong sabihin, 40 na ako, 50 na ako, wala pa akong ganito, hindi pa tinugon ng Lord. Lahat, sasagutin ka ng Lord in His perfect time. Amen? Parang hindi yata kayo kumbinsido Ang sabi sa Isaiah 69:22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Kapag sakto na yung oras, ako mismo, ako ang Diyos, gaganapin ko yon. I will make it happen. Mangyayari yon. Kaya sabi ko nga, ang aking Diyos na pinaglilingkuran ay hindi sinungaling. Kaya meron akong isang bagay na inaasahan sa Lord na matagal ko nang pinagpipray, hindi ko pa natanggap hanggang ngayon. Hinihintay ko yung Isaiah 69:22. At kapag nakuha ko na yon, tatayo ako dito, ililibre ko kayo sa tinatangi. Amen! Praise the Lord. Joke lang. Basta po, sabi ko, Lord, ang tagal ko nang hinihintay, pero baka hindi mo pa time. Baka ito doon yan siya darating sa appointed time ng Lord. Amen? Huwag tayong magmadali. Number 3, bakit parang tahimik ang Lord? Dahil our prayers are outside of God's will for us. Yan. Yung palang pinagpipray natin ay labas pala siya sa kalooban ng Diyos. Example, magpipray na Lord, mamaya, bigyan niyo ako, Lord, ng number, tatayo ako sa loto. Palagay niyo kalooban ng Lord yun. Pero kung minsan, isang araw may tatawag sa inyo, sister o pastor, nanalo ako sa loto, babayaran ko yung church niyo. Sa palagay niyo, tanggapin mo? Tanggapin natin? Palagay mo, Justin. Hindi naman ikaw ang tumaya pero may tumawag. Alam nyo, may isa lang akong kwento na sobra akong na-bless sa this week na akin pong, hindi ito kasali pero I was just reminded. Merong isang pastor daw na yung church nila ay medyo lubog sa utang. Hindi, milyon yung utang nila Ang utang nila is 2 million. Tapos sabi ng Lord, sabi niya, one day, ang inimpress sa kanya, one day, sabi niya, just one day, just pray. Sabi niya, one day, matatanggap mo. So sabi niya, sige, mag-pray tayo. Napagod na yung mga members sa kakapray, wala naman. So sabi niya, merong natira na 4 lang sila. Nagpipray sila araw-araw, Alas 3 ng hapon, may tumawag. Sabi nung tumawag, Pastor, magpapadala ako ng $3 million. Ha? Sino to? No, sabi niya, no string attached. The Lord spoke to me na ibibigay ko sa inyo yung 3 million. Narami na kaming pinagpipray na church, pero God has lead me to your church. Sabi ng pastor, hindi niya malaman kung ano sasabihin niya. Sabi niya, kaya lang, ang pinagpipray lang namin. Sabi niya, 2 million lang. Bakit 3 million yung binibigay ng Lord? Pero sa iyak siya ng iyak sa Lord. Sabi niya, Lord, hindi siya umiyak dahil saya. Nagulat siya, Lord, bakit naman 3 million ang binigay mo? 2 million lang yung hiningi namin. The Lord impressed to his heart, sabi ng Lord, kasi gusto ko malaman mo that I am more than enough sa hinihingi mo. Ano man yung hinihingi mo, kapag binigay ng Lord yon, lalampasan nyo ng Lord. Amen? Totoo po ito, isa po itong church sa Amerika. Kaya debt-free na sila, wala na silang utang, sobra-sobra pa. Nagpapadala pa sila ngayon ng mga missionaries. Dahil lang sa 4 na faithful na nagpipray, hindi napapagod magpray. Kasi inaasahan nila na yung kanilang prayer ay nakapaloob doon sa kalooban ng Lord. Kaya naman kasi na hindi tayo sinasagot because we are praying outside the will of God. Amen? Sabi doon sa 1 John 5:14-15, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He will listen to us. Napaka gasgas na yung salitang kalooban ng Lord. Paano ko ba talaga masasabi, ate, na nagpipray ako ayon sa kalooban ng Lord? Ito po yon. Praying in God's will involves
aligning your personal desires and plans with God's sovereign purpose. Ang totoo daw na will ng God is yung prayer mo, ina-align mo doon, yung hindi personal desire lang natin. Amen? Yung mga personal, alam ko marami tayong mga personal desire. But we have to allow God na, Lord, ito yung desire ko eh. Pero kung hindi po ito naka-align sa plano nyo, Panginoon, alisin nyo po itong desire na ito. Pangalawa po is the total submission. Sige, Lord, ito Lord ang gusto ko. Pero kung hindi naman, okay lang, Panginoon. Meron ba tayong gano'n? Huwag kang magmaktol sa Lord. Kasi tinitest niya lang ang pananampalataya mo. And the last, but not the least, bakit tahimik ang Lord? Bakit hindi mo maunawaan? Bakit parang ang layo ng Lord? Ito po ang napakalaking mystery. There are secret things that belongs to God. Sa Deuteronomy 29:29, next slide please. Ako din po ay namangha dito. The secret thing belong unto the Lord our God. Merong mga bagay na tanging Diyos lang ang nakakaalam. Kaya di ba may mga patutuo tayong narinig na grabe siya. Di ba yung pastor sa CCF, yung anak niya, no, nakaranas sila ng sobrang tinding pagsubok. Hindi mo maintindihan yun. Kahit paulit-ulit kong pinapakinggan yung testimony ni Pastor Peter Tanchi, sabi ko, bakit ganun? Naglilingkod naman sila, silang mag-asawa, nasa gawain sila nung panahon na yun. Pag uwi nila, napahamak yung kanyang anak. Bakit ganun? Ito yung sagot. May mga mystery na tanging ang Diyos lang ang nakakaalam. Minsan kasi tinatry nating isolve. Example, sometimes nasasabi natin sa sarili natin, hindi ko talaga maintindihan bakit nangyari ito. Hindi ko talaga maintindihan bakit nangyari. Okay, nung last Monday po, ay nagkita-kita po kaming magkakapatiran sa Saudi po. After 30 years, kasi after 30 years, kasi yung inaanak namin si Pau Pau, 32 years na pala si Pau. So, meaning 30 years na kami hindi nagkita-kita. So, ayan, sharing. Sabi ng isang kapatid, sabi niya, hindi pa ako ready na umuwi ng Pilipinas. Sabi niya, wala sa timing eh. Wala sa timing. Paulit-ulit yan sinabi sa akin, wala daw sa timing yung pag-uwi. Hindi ko maintindihan bakit ganon. Sobrang nag-o-overthink na tayo. Kapag wala tayong sagot, alam niyo po yung tendency, nag-o-overthink ka na. Pabayaan mo na ang Lord. Iwan mo yan kay Lord. Sige Lord, hindi ko ito maunawaan eh. Meron kasing mga bagay na ang Diyos lang ang nakakaalam. Ingatan po natin na mamaya sa kakareklamo natin, meron na tayong nasasaktan. Meron na tayong nasasagasaan. Huwag na tayong magreklamo, huwag na tayong mag-overthink. Kapag hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Para yan sa Lord, siya lang ang nakakaalam. Bakit Lord, kinuha mo ng maaga yung nanay ko? Bakit mo kinuha ang aking mahal sa buhay? Ang Lord lang ang nakakaalam. Question ko rin yan po sa Lord. Dahil 58 years old lang nung namatay ang mama ko. Pero ito yung sagot. May mga bagay na si Lord lang ang nakakaalam. Amen? Lakpakan natin ang Lord. Sobra kayong silent. Next slide. Next slide. So kapag tahimik ang Diyos, paano natin siya muling marinig? Kasi ang Israel nga, 400 years bago sila nakarinig uli ng mga prophecy, mga salita na galing sa Diyos, 400 years. So, kung tayo ay nakaranas ng medyo tahimik ang Diyos sa buhay natin, paano, how to hear God when He seems silent? Paano natin siya muling marinig? Paano natin i-restore yung ating hearing? Kasi hindi na tayo nakakarinig sa Diyos. Number 1, seek God. Kapag feeling
feeling mo, hindi mo na naririnig ang Diyos sa buhay mo, hanapin mo ang Diyos. Example, hindi mo na naririnig yung tatay mo na nag-iingay doon, ito, ganito yung nanay mo, yung mga labahan nyo, ganito, ganyan. Pag hindi nyo na riyan narinig, ibig sabihin, malayo siya, wala siya dyan sa bahay. Kaya pag tahimik, di ba, dito, ito may ngumiti dito. Kapag tahimik ang bahay nyo, ibig sabihin, wala ang nanay nyo dyan. Wala ang tatay nyo, umalis. Di po ba? So kapag tahimik, anong gagawin? Hanapin mo ang Diyos. Matthew 6:33 na mensahe ko no to last time, pero this time, iba ang kapahayagan ng Lord. Ano ba talaga ang dating ng Matthew 6:33 sa buhay mo? Meron po ba talagang dating ang Matthew 6:33 sa buhay mo? Matthew 6:33, sabi doon paulit-ulit na lang na sinasabi, nakakainis naman, paulit-ulit. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Oo, narinig ko na yan eh. Tinuro na yan ni pastor, tinuro na yan sa Bible study, tinuro sa youth, tinuro na sa midweek. Ano po bang ibig sabihin na hanapin natin ang isik natin ang Lord? Simple lang po, it is all about priority. Kanina sa exhortation, nabanggit na rin po, it's all about priorities. Kasi po, last time sa mga nag-absent, ang sabi ko nga, ang Lord ay pinapriority, hindi pinapahuli. Amen. Ano yung pagkasabi mo kanina, Sir Lord, na pinapriority ang Lord? Baka sa options na lang siya. Alam nyo yun? Sa gilid ng cellphone, may option doon. Pili ka lang doon. Attend ba ako? Hindi muna. Next na lang. May option, pero hindi ganun ang salita ng Lord. Ang sabi niya, uunahin siya. Amen. Praise God. Priorities lang po ang ibig sabihin dito. At isang bagay na natutunan kong bago sa verse na ito is that seeking God first is to pursue a relationship with Jesus. Kasi kung hindi mo siya uunahin, hindi ka naman talaga gustong magkaroon ng relasyon sa Kanya. Sabi doon, make Him your priority. Let God be a part of every details of your life. Anong ibig sabihin nito? Bawat detalye, ibig sabihin, every decision, every thought, every word, every action. Una ang Lord sa bawat desisyon. Bago ka gumawa ng desisyon, unahin mo muna ang Lord. Bago ka magsalita, unahin mo muna si Lord. Bago ka gumawa ng aksyon, o bago ka mag-react sa isang situation, isipin mo muna, Lord, mag-glorify ba kita dito, Panginoon? Dito po, guilty ako. Kasi, alam ko bawat isa sa atin guilty na madali tayong mag-react, di po ba? Kasi tao lang tayo eh. Yan ang mga natin, ilinyahan natin, tao lang ako, naggalit ako, kasi nakarinig ako ng hindi maganda. Ito palang ibig sabihin ng seek ye first the kingdom of God, na sa bawat detalye ng buhay natin, uunahin natin ang Lord. Hindi siya option, priority siya. Amen. So sa next Sunday, wag ka nang mag-isip, pupunta ba ako, dadalo ba ako? Hindi po siya optional, kundi siya po ay priority. Amen. Priority, pina-priority ang Lord, hindi pinapahuli. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. Number 2. Paano ko muli marinig kapag tahimik na ang Lord? Get in the Word of God. Yes. Una, hanapin mo. Pangalawa, get in the Word of God. Ang sabi sa Psalms 119:105, Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Salita mo, Panginoon, ang siyang mag-iilaw sa aking paa at siyang maging light, maging guide. Okay. Kapag daw tayo ay feeling natin, ay hindi na natin naririnig, feeling natin tahimik na ang Diyos. Hanapin natin ang kasagutan doon sa Bible. Kasi po, marami talagang mga pangako ang Diyos sa Bible. Katulad nga po ng pinag-aralan namin kagabi, yung pangako ng Diyos
napag-usapan namin doon sa, yung aming exhorter ay hindi nakarating na traffic, pero napakaganda po ng aming sharing. Psalms 91:10. Anong pagkasabi doon? Brother Alfred, ikaw ang nag-share noon. Psalms 91:10. Okay, pinag-usapan namin doon. Actually, doon kami yun daw mga, ano yun? Sister Jen, naalala mo, nandun ka kagabi sa online. Wala daw evil na mag-o-overtake sa atin. At ang sabi pa doon ginamit ko kasi is yung Easy English Translation. Sabi doon, no sickness will come near to your house. Wala daw sakit na po pwedeng lumapit man lang sa bahay mo. Isa yun sa mga pangako ng Lord. Sa Psalms 42:5, sabi doon, why so downcast, O my soul, put your hope in God. Palakasin natin ang ating mga sarili sa hope natin. Yung pinag-aralan natin kanina, di ba? Yung blessed hope. Ano po ba ang inaasahan natin talaga sa Diyos? Sa Isaiah 41:10, do not fear, for I am with you. Ito yung mga pangako ng Diyos. Ang dami-daming pangako ng Diyos. At sa Isaiah 40:10, but those who wait for the Lord will renew their strength. Napapagod ka na? Sino dito ang napapagod? Ha? Sino napapagod? Ako napapagod na ako. Yan, ako kapapagod. Pero ang sabi doon, sa mga naghihintay sa Diyos, they will renew their strength. Araw-araw nire-renew tayo ng Lord. Amen? Araw-araw nire-restore tayo ng Lord. Palakasin mo ang pananampalataya mo sa mga pangako ng Diyos sa'yo. Ang tanong, alam mo ba ang pangako ng Diyos sa'yo? Alam mo ba? Meron ka bang alam na pangako ang Diyos na pwede mong panghawakan na pagdating ng panahon na pakiramdam mo hindi ka sinasagot ng Lord? Lord, ito yung promise mo sa akin eh. Ang sabi mo, Panginoon, na kayo ang nagpasimula ng maganda sa buhay ko, tatapusin nyo ito, Panginoon. Ang sabi nyo, Panginoon, kayo na tumawag sa akin ay Diyos ka na matapat. Ano pa? Ano bang mga pangako ng Diyos na pwede mong panghawakan? Baka ang alam mo lang na pangako ng Diyos ay yung my God shall supply all my needs. Yan. Okay naman yun. Pero kung babasahin natin ang buong konteksto, malawak po yun. Next po is, spend more time in prayer. Hindi ko na po ito pahabain pa kasi ina-exhort na din po ito kanina. When you don't hear from God, pray and pour out your heart to Him. Sa Psalm 62:8, in every situation, put your trust in God, pour out your heart before Him. Pwede nyo pong ilabas lahat ng hinaing nyo sa Diyos. Hindi nyo kailangan ng magandang prayer. Sabihin mo lang sa Lord, Lord, nasaktan ako sa sinabi niya kanina. Ganong klaseng prayer ang gusto ng Lord, yung totoong panalangin. Kasi gusto ng Lord, you have to pour out what is inside in your heart. Kasi hindi ako marunong mag-pray, kasi narinig ko sila kasi parang ang galing nilang mag-pray. No. Kapag nasa presensya ka na ng Lord, pwede mong sabihin, Lord, parang nararamdaman ko. Pwede kang magganon, kausapin mo ang Diyos katulad kung paano mo kausapin ang tatay mo. And when you find it hard to pray, pray hard. When you find it hard to pray, pray harder. Kapag nahirapan kang manalangin, manalangin ka. Ano bang klaseng sentence yun? Nahirapan na nga akong manalangin, manalangin pa ako. Wala, yun ang sabi. When you find it hard to pray, pray harder. Manalangin ka pa. Next po. When God seems silent, start praising and worshiping God. Kapag pakiramdam mo hindi ka na pinapakinggan ng Lord, pakiramdam mo ang layo ng Lord, magsimula ka ng purihin ang Diyos, sambahin siya.
ito yung dahilan bakit tayo nagkakatipon dito. Sama-sama tayo, corporate worship and prayer. Naramdaman niyo po ba yung presensya ng Lord? Yung declaration ng worship natin, you are here working in this place. Nakita niyo tong building na ito? Ito yung ibig sabihin that God is working in this place. Kasi kung walang Diyos, natipag na ito. Merong maraming nangyari dito, but because God is working, nakikita nyo ito ngayon. Narito tayo. Amen. Dahil ang Diyos ay matapat sa ating mga buhay. Ang sabi nga sa inawit natin last week, when praise goes up, rain came down. Kapag daw ang ating mga pagpupuri ay tumataas, ang biyaya ng Diyos ay bubuhos. Rain represents the blessing of God. When praise goes up, the rains came down. Ano, di ba? May pa-echo pa si Louie. Praise the Lord. Sabihin natin, when praise goes up, the rain came down. Hindi pwedeng uulan kung walang pagpupuri sa kanyang mga anak. Amen. And the last but not the least, kapag feeling mo ay malayo ka na sa Diyos at hindi tinutugon, talk to a trusted, godly friend. Kapag feeling mo talaga hindi mo na maintindihan itong nangyayari sa buhay ko, Lord, bakit parang nanghihina ako, parang hindi mo dinidinig ang prayer ko, parang pakiramdam ko ang layo mo, maghanap ka ng isang kaibigan na mananampalataya. Makipag-usap ka. Meron ba kayong godly friend? Pakitaas ng mga kamay na merong godly friend. Lo, walang godly friend si Anthony. Taas ang kamay, lahat ng may godly friend. Lahat, iyon ang pupuntahan nyo. Huwag nyong puntahan yung mga godless friends. Bakit? As we fellowship with our friends who are believers, we can let them know that we feel like God is silent. Pwede nating sabihin na, alam mo ba, Sisi, alam mo ba, parang feeling ko, stagnant ang prayer ko. Feeling ko parang maligam-gam lang ako. Ngayon, ito namang godly friend mo, sasabihin niya sa kanya, sa perspective ng isang mananampalataya. Ay kasi alam mo ba, kasi kapatid, ganito yun. Pero kung ang lalapitan mo ay isang godless friend, sabi niya, halika, iinom natin yan. Halika, mag-Starbucks tayo. Halika, try natin mag-mall. Manood tayo ng sine. Yun. Pero ang lalapitan daw natin is yung godly friend. Sa mga godly friend naman na lalapitan natin, just make sure that the friend you trusted is a kind of friend who walk the talk. Ayan, intindihan niyo yun? Yun po bang nag-advise siya pero hindi mo naman nakikita sa buhay niya? Huwag kang ganun, huwag kang mag-chismis, masama yan. Pero alam mo ba? Pwede ba yun? Kapag nag-advise siya, dapat nakikita mo rin yung bunga ng Espiritu sa buhay ng tao na nag-a-advise sa'yo. Ingat po tayo sa paghihingi ng advice. Kasi baka advisean ka na, gusto mo, matapos ang problema mo, halika, meron ako doong 45, halika, puntahan natin yung China Bank. Kaya mahalaga po na trusted and godly friend yung kakausapin natin. Amen? Tapos na po tayo. And conclusion. Next slide po. Yan. Isa-isahin natin. I used to think that God was late. Minsan sa buhay natin, naisip natin parang late naman masyado ang Lord. Now I know He was aligning everything. Ni-realign lang ng Lord lahat. Okay. I used to think He was late. I cried, questioned, miiyak ako, napapatanong ako, Lord, bakit? And wondered why nothing was happening. Bakit ang tagal ko ng pinagpipray, hindi pa rin sinasagot ng Lord? Why the waiting hurt so much? Ang tagal ko nang naghihintay, Panginoon, pero ito nasasaktan na ako. And why the silence felt so heavy? Sabi mo, Lord, kunti lang. Pero parang matagal na, Lord. 2-3 years na ako naghintay. Bakit ito pa rin yung situation ko? But now I know, He wasn't late.
He was aligning everything, softening my heart. Ito pala yung isang dahilan. Bakit pinaghihintay tayo ng Lord? Dahil inaayos niya ang puso natin. Pinapalambot ng Lord ang puso natin kasi baka sintigas na ito ng karne. Redirecting my steps, protecting me in ways I didn't understand. Minsan daw yung mga unanswered prayers are for your protection. Kaya hindi tinugon ang Lord ang prayer mo kasi protektahan ka ng Lord. He was never ignoring me. He was loving me in the waiting, in the stillness, in the unseen. And now I thank Him for not rushing. Hindi nagmamadali ang Lord. What needed time to be made beautiful. Sabi sa salita ng Diyos, everything was made beautiful in His time. Amen? Hihintayin mo yung tamang panahon. Masasabi nyo, Lord, napakaganda pala ng plano mo sa buhay ko, Panginoon. At sa umagang ito ay, gusto ko po na i-declare natin ang Diyos sa buhay natin. Tapos na yung mga panahong tahimik ang Lord sa buhay natin. Tapos na yung 400 years na hindi kinakaugnay ang mga taga-Israel. Tapos na sa buhay ng mga bawat miyembro ng BICCM na hindi ka tinutugon ng Lord. Ito na yung panahon na kikilos na ang Diyos sa buhay mo. Ito na yung panahon na sasabihin mo na totoo ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Na ang Diyos na pinupuntahan ko, na ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay hindi siya sinungaling. Kahit minsan hindi ko siya naramdaman, pero yung katotohanan, kahit hindi mo nararamdaman, ang Diyos ay hindi tumitigil sa paggawa ng mabuti sa buhay mo. Even when I don't feel it, even when I don't see it, God is working in your lives. Tayong lahat ay tumayo. Let us declare that God is in this place, that God is working in this place, that God is mending every broken heart, that God is healing us, that God is our miracle worker. Ang Diyos, mga kapatid, siya ang Diyos na gumagawa ng himala. Naranasan ko to sa buhay ko, sa buhay naming mag-asawa. Gumagawa ang Diyos ng himala sa buhay ko, sa buhay ng bawat isa. Gagawa din siya ng himala sa buhay mo, kapatid. And we will declare that God is in this place right now. Nakikinig ang Diyos sa bawat panalangin, sa bawat puso, sa bawat hinaing natin, naririnig ka ng Diyos. Hindi siya nananatiling tahimik. Pinadala ng Diyos ang kanyang salita. Pinadala niya ang kanyang anak na si Jesus upang sa kanyang mga latay tayo ay kanyang pagalingin. Tanggapin mo ang salita ng Diyos sa umagang ito. And let us declare that God is in this place. God is in this place. He is moving right now. And let us worship the Lord. Hallelujah.